Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Pagka dumating po yung ganitong pagkakataon, medyo mahirap sabihin ang magandang gabi, magandang araw. Ano? Sapagkat ang pangyayari ay hindi kanais-nais. Subalit, sa gabing ito ay nais kong ipahayag na ang kamatayan ay may nais ipaabot sa atin. May mensahe na nais ipaabot sa atin. Ano? Ang kamatayan ay isang ebidensya na ang Diyos ay hindi po sinungaling. Ano? Kaya't nararanasan natin, hindi lang ang ating kapatid na si Brother Carding, ang ngayon ay dumanas ng ganyang karanasan. Lahat ng tao, basta ikaw ay ipinanganak, asahan mo ikaw ay mamamatay din. Ano? Mayroon nga lang mauuna, mayroong mahuhuli. Pero lahat tayo ay dadanas ng kamatayan. Bakit? Sapagkat minsan ay sinabi ng Panginoon na ganito po ang sinasabi. Sa Genesis chapter 2, sa verse 16 ay ganito ang sinasabi. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Kaya dito sa nakatala sa banal na kasuratan na wika ng ating Panginoon na kanyang inutusan si Adan, o may isang habilin kay Adan na kanyang sinabi na sa lahat ng mga punong kahoy na nagbubunga sa loob ng halamanan ay pwede silang kakain. Ano? Subalit mayroong isang puno ng kahoy na ipinagbawal ng Panginoon. Yun po yung puno na nagbubunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Pinagbawal ng Panginoon yun. At sabi niya, sa oras na ikaw ay kakain, walang pagsalang na ikaw ay mamamatay. So yung wika na ito, yun po yung natutupad sa atin. Bakit? Sapagkat sinuway ni Adan at saka si Eva ang utos ng Panginoon. Yan. Kaya, ang kamatayan na nangyayari ngayon, ebidensya na ang Diyos ay hindi mo pwedeng biruin ang kanyang mga salita sapagkat na nangyayari ito. Ano? So, yun po yung mensahe na nais ipaabot sa atin ang kamatayan. Ano? Kaya tayo namamatay ngayon sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling, mga kapatid. At sabi pa niya, sa Genesis chapter 3, sa verse 17, ito ay hanggang sa 18, 19, ganito ang sinasabi. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Kaya, sabi ng Panginoon, sumpain ang lupa. Ayan. At ikaw ay, sa hirap, ikaw ay kakain sa kanya sa lahat ng iyong buhay. Ayan. Totoo ba na sinumpa ang lupa? Sinumpa ang lupa. Magtatanim ka, iba ang aani. Pagka magtanim ka, maraming pisti. Ayan. Kaya darating ang panahon, after 50 years siguro, mula ngayon, talagang
aywan ko kung mayroon pa tayong aanihin. Ano? Noon, hindi ka mag-aabuno. Ngayon, kailangan ilang abuno na ang kailangan mo sa isang hektarya para ikaw ay aani. So, yun ang mga sumpa sa lupa na nangyari. At nangyari naman, talagang totoo. Ano? Kaya, idinagdag pa, sabi, thorns also and thistles shall bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field, and in the sweet of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Ayan. So, sa pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain ng tinapay. Ang ibig sabihin, pagkain. At sabi dito, hanggat ikaw ay babalik sa lupa. Oh, totoo ba ng tao babalik sa lupa? Yan. Bakit? Sapagkat sa lupa ka kinuha, sa lupa ka rin babalik. Ikaw ay nanggaling sa alabok ka rin babalik. Ayun ang nangyayari ngayon. So itong mga pangyayari na ito, ulitin natin, ang Diyos ay hindi sinungaling. Ano? Hindi natin pwedeng biro-biruin ang Panginoon pagka sinabi, ang nararapat nating gawin ay sundin. Ano? Ayan ang point na mensahe ng kamatayan na nangyayari ngayon. Pangalawa, na mensahe ng kamatayan, death tells us that the Word of God is self-fulfilling. Ibig sabihin, pagka sinabi ng Panginoon yan, by itself will be fulfilled. Ano? Hindi kagaya natin na, halimbawa, sabihin ko, gagawa ako ng upuan. Paano yan matutupad? Kailangan na maghanap ako ng kahoy. Ano pa? Lalagariin ko. Anong tawag nun? Ipi-planer ko. Asimbulin ko para magiging upuan. I promised by my word and kailangan na isagawa ko. Pero ang Panginoon hindi. Pagka sinabi niya, yung word na yon has power to fulfill itself. Yun yung pagkakaiba ng salita ng Diyos at saka salita ng tao. Pagka sinabi ng Diyos, hintayin mo lang na matupad. Hindi mo hintayin na kailan kaya kikilos ang Panginoon. Because that word, it will be fulfilled in its time. Yan. Pero tayo hindi. Kahit marami kang pangako, pagka nawalaan ka ng, kinapos ka ng time, hindi natutupad yung ating sinasabi. Ganon, di ba? Kaya ang tao, pagka nangako, yung sabi nila, napapako. Pero ang Diyos hindi. Matthew chapter 24, verse 35, may pahayag ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, heaven and earth shall pass away. Ang langit at ang lupa, maring lilipas ito. But my words shall not pass away. Pero ang aking salita, hindi ito lilipas. Ibig sabihin, hindi lilipas na hindi mangyayari. Yan ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin kung paano ang Panginoon lumikha. Doon sa Genesis chapter 1, ang unang aklat sa Biblia, yun ang tinatawag na record of creation. Sa verse 3, sabi niya, ano ang sabi ng Panginoon? And there shall be light. Sabi niya, magkaroon nawa ng liwanag. At hindi inabot ng ilang taon, ilang araw bago matupad. At that moment, there was light. Nagkaroon ng liwanag. Ganon kung paano ang Panginoon ay
yung kanyang mga salita nangyayari pagka sinabi. Sa Psalms chapter 33 verse 6 ay ganito naman ang sinasabi. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Ayan. Ano daw? Sa pamamagitan daw ng salita ng Diyos, ang mga langit o kalangitan ay nayari sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Ayan. Sa verse 9 ay ganito naman ang sinabi. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Ayan. So, ganon kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Has power to be fulfilled. Ano? Maalala niyo yung kwento na nakatala sa chapter 8 ng Matthew. Mayroong isang centurion. Ang centurion, ang ibig sabihin niyan, isang mataas na opisyal ng sundalo. At nagkasakit ang kanyang alipin, at nung makita niya si Jesus ay sabi niya, Panginoon, ang aking alipin ay lubhang nahihirapan. Paggalingin mo, Panginoon. At ang sabi ni Jesus, ako'y pupunta sa inyong tahanan at aking pagagalingin. Pero ang sabi ng centurion, hindi po ako karapat-dapat na kayo papasok sa aking bubungan. Sabing ganon nung centurion. Ang hiningi niya, sabihin lang ninyo ang salita at ang aking alipin ay gagaling. Nung marinig ni Jesus, nagtaka. Sabi niya, wala pa akong nakitang ganito kalaki ng pananampalataya. Ano yung ginawa ng centurion? At tinawag ni Jesus na malaking dakila na pananampalataya. He trusts only the Word of God. Bakit? Yung Word of God kasi pagka sinabi, it shall be fulfilled by itself. Kaya, itong centurion na ito, umuwi. Pagdating niya sa bahay nila, sinalubong ng kapwa alipin at sinabi, ang iyong alipin ay gumaling. Tinanong niya, anong oras? Binanggit niya anong oras. Eksakto yung oras na sinabi ng Panginoon, uuwi ka at ang iyong alipin ay gumaling. Sa oras na yon, yan din ang oras na gumaling yung kanyang alipin. It is because God's word is self-fulfilling. Yan. So, yun po ang mensahe na kasama itong kamatayan sa sinalita ng Panginoon, hindi na po yan mapapalitan. Ano? Yan po ang mensahe na nais ipaabot ng Panginoon sa atin sa gabing ito. At anong nangyari noong ang tao ay nagkasala nga? Ano ang nangyari sa tao? Ito po ang Job chapter 14 verse 1, ganito po. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Yan. Nung magkasala na nga ang tao, ang nangyari, maliban na siya ay mamamatay, habang siya ay buhay pa, ang kanyang buhay ay full of trouble. Ganon, kasama yan sa curse. Ano pa? At sa Job chapter 14 sa verse 2, He cometh forth like a flower, and is cut down. He fleeth also as a shadow, and continueth not. Ang buhay ng tao parang bulaklak na lang. Kaganda-ganda. Pag sibol ng bulaklak, pero nalalanta din. Diba? Ganun ang nagiging buhay ng tao. At pagka lumipas ay parang anino na hindi na bumabalik. Ay parang anong tawag nun? Parang usok na hindi na bumabalik. Ganon ang buhay ng tao ngayon. Yeah. Yeah. At ano pa ang mangyayari sa tao? Ecclesiastes 9 verse 5, For the living know that they shall die, but the dead know not anything, and neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Kaya pagka namatay na rin, wala na ring maalala.
Kaya ang ating kapatid, talagang totally na namahinga, wala na rin siyang maalaala. Ganun po. Ang buhay, alam na siya mamamatay, pero ang patay, know not anything, sabi dito. Ano? Ganun po ang mangyayari pagka tayo ay namatay. Ano? Kaya, yung mga lahat ng kamag-anak natin, magulang anak, kailangan ay pinapakita natin ang pagmamahal habang mga buhay pa sila. Pagka namatay na, hindi na nila mararamdaman yung ating pagmamahal. Ano? Yan, mga kapatid, ang nais ipaabot sa atin ng Panginoon. Mayroon pa bang pag-asa? Yan ang problema ngayon. Mayroon pa bang pag-asa pagkatapos ng kamatayan? Ito po ang ating Job chapter 14 verse 14. If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Akala ko ngayon lang tinatanong ito. Pero noong una pa ng panahon pa nila Job, na panahon ay mayroon na itong katanungan. If a man die, shall he live again? Yun ang tanong. Mayroon bang sagot ng Panginoon ang Biblia dito sa katanungan ito? Mayroon, mga kapatid. Ito po ang kanyang sagot. John chapter 11 verse 25. Jesus saith unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ano? Yun ang pag-asa natin. Ano? Kahit tayo ay napahamak na tayo po ay namamatay, pero mayroon pa palang pag-asa. Yun yung magandang balita. There was a bad news. Ang bad news yung itong nangyari sa atin. Yung nangyayari sa ating kasaysayan na ang tao namamatay. Pero mayroon palang bad news. It is not all bad news. Ano? There is also good news. Ano yon? Yung mga sumampalataya sa Diyos, kahit mamamatay, mabubuhay. Yun po yung good news, mga kapatid. Yan ay pangako ng Diyos. So, ganito ang mensahe. Kung paano na ang Diyos ay hindi sinungaling nung sabihin niya, pag kayo'y kakain, kung kayo'y sasalangsang sa aking iniutos, walang pagsalang na kayo'y mamamatay. Ganon din na ang Diyos hindi nagsisinungaling nung sinabi niya, lahat ng nananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ng tinatawag na pagkabuhay muli. So the same is true that the Lord is not liar. Noong sabihin niya na kayo'y mamamatay, siguradong mamamatay kayo. Kung kayo'y sasalangsang, ganon din. Hindi rin siya nagsisinungaling nung sabi niya na pag kayo'y mananampalataya, kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito. 1 John chapter 5 verse 10. He that believeth on the Son of God hath witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar. Sino mang hindi daw mananampalataya sa Diyos sa kanyang mga salita, we are making him a liar. Kaya dapat magkaroon tayo ng pananampalataya sapagkat lahat ng sasabihin ng Diyos mangyayari. Pagka hindi natin paniwalaan, we are making him a liar. So magandang gabi po sa ating lahat. Itong maiksi na ating pinag-aralan, bagamat maiksi basta naunawaan natin, yun ay mensahe galing sa Diyos. May God bless us, mga kapatid.